Inihahandog ng Radyo Maria at ng Commission on Youth ng Diocese ng San Jose, Nueva Ecija ang programang Yukat on Air. So let's join our hands and sing aloud. Let's show the world, let's show them how. That the only way to make the world as one is to follow the way of love. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ito po ang programang Yukat on Air na sumasahimpapawid mula dito sa Commission on Social Communications ng Diocese ng San Jose, Nueva Ecija at inyo pong napakikinggan live sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Tayo rin po ay napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.org at sa Facebook account ng ating programa, ang Yukat Study Group at facebook.com. Ito po ang inyong Kuya Richard, ang inyong kayukat ngayong oras na ito. At kasama pa rin po natin ang kasama natin noong nakaraang Biyernes. Hayaan kong magpakilala po silang dalawa. Kuya Manny po ulit, mula sa katedral. Ayun, magandang gabi po sa ating lahat at ang inyong abang lingkod muli po si Ate Neneng. Ay, kumusta po kayong lahat? Sana po ay patuloy kayong sumusubaybay sa ating talakayan dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay karugtong noong talakayan natin noong nakaraang Biyernes. Pero bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin at tayo ay pangungunahan po ni Ate Neneng sa ating pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa isang napakagandang araw na inyong binigay sa amin. At ngayon pong gabing ito, Panginoon, ay amin pong pagninilayan ang iyong mga salita. Naway gabayan niyo po kami, Panginoon. Pasasalamat at papuri po ang aming inaalay sa inyo, Panginoon, sa lahat ng mga biyayang inyong pinagkakalob sa amin. At sa mga pagkakataong kami nagkakamali, nagkukulang, hinihiling po namin ang inyong kapatawaran. Ito lamang po ang aming samot hiling sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat Ate Neneng sa pangunguna sa ating dasal ngayong oras na ito. At mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Yukat on Air mula po dito sa Diocese of San Jose, Nueva Ecija. At bago po tayo dumako sa ating Yukat question ngayong araw na ito, ay medyo excited kami kasi muli na naman nagbalik ang ating naayos na yung ating mga technical problems at ngayon ay maaari na ulit nating ma-entertain live yung mga questions natin, yung mga text messages natin. Pwede po kayo muling magtanong sa atin o magdala o mag-text ng mga messages like mga inspirations or reflections tungkol po sa ating talakayan. So bago po tayo tuluyan na magpatuloy ay siguro magandang magbalik tanaw muna tayo tungkol doon sa pinag-usapan natin last Friday, Kuya Manny at Ate Neneng. Sa Yukat question number 41. At ano yung question noong nakaraang Biyernes, Kuya Manny? Ayan, ito po yung last Friday na topic natin. Does science make the creator superfluous? Oo, at ang sabi ng Yukat answer, no, ay hindi raw sapagkat yung ang Diyos na siyang lumikha, yung paglikha doon ay hindi siya kumbaga scientific evidence, kundi ang ipinipresent dito ay isang theological reflection or theological statement, no? Kaya kung tayo nga raw ay naghahanap ng scientific evidence tungkol sa kung paano nag-umpisa ang lahat ng bagay, we should not go to the Bible, especially to the book of Genesis, dahil ang ibibigay niya ay hindi scientific evidence kundi theological statements, no? Kaya ngayon, atong pag-uusapan natin sa oras na ito, yung kasunod na Yukat question number 42,
ay ito'y pagpapatuloy ng ating discussion noong nakaraang Biyernes, no? Kaya medyo exciting na medyo something parang masyadong intellectual itong ating Yes. usapan, pero very interesting. Suma-science ulit. Oo, Science. balik tayo sa siyensya, no? Pero very interesting at siguro magiging kumbaga makaka-ignite ng discussion maging sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa mga kabataan na ito pinag-uusapan kasi ang ganda-ganda ng topic. Pero bago po 'yan ay siguro banggitin muna natin yung ating cellphone number ulit kasi matagal na tayong hindi nakapag-entertain ng mga text messages, yung mga katanungan at reflections. Muli po, sana makibahagi kayo sa ating talakayan dahil ma-entertain na po natin. Actually, hawak-hawak ko yung cellphone ngayon, no? Na para makapag-text po kayo or mamaya later on gusto nyo bumati or humingi ng prayer intentions, no? Prayer requests, no? Ay pwede po nating i-entertain. So, babasahin po ni Ate Neneng yung ating cellphone number. Kung ready na po kayo, pakikuha ng sulatan o kaya mismong isave nyo na po sa inyong cellphones. Ito po yung official na cellphone number ng UCAT on air, no? So ito po ay para dito lamang sa programang ito. Kaya kung kayo nakikinig sa ibang programa po ng Radyo Maria, ay wag po kayo magte-text dito kung ang ibang programang inyong pinakikinggan sapagkat itong ating cellphone number nito is exclusive para po sa UCAT on air. So ito po, babasahin po ni Ate Neneng. Ayan po mga kapatid, kung kayo po ay may opinion o katanungan, maaari po kayo mag-text sa numerong ito. 0949-159-2309. Ulitin ko po, 0949-159-2309. Ayan, so sana po ay nakuha ninyo at mamaya ay hihintayin po namin ang inyong mga text messages. Maraming salamat po. So, ipagpapatuloy na po natin ang ating talakayan at ngayon nga ay pumapasok na tayo sa UCAT question number 42. Pero bago yan, alam mo, natutuwa ako kasi nasa 42, number 42 na tayo. 42 Ibig na tayo. sabihin, 42 weeks, Friday. oo na talaga actually hindi nga lang kasi yung iba May may mga lapses tayo kasi dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, so may mga hindi maiiwasan na mga schedules, no, kaya minsan nagre-replay tayo, pero nakakatuwa dahil nandito na tayo sa UCAT question number 42 at nagiging patuloy na very interesting at buhay na buhay ang ating talakayan. So pwede mo bang pakibasa, Ate Neng, yung UCAT question number 42. Ayan, ito po ang UCAT question number 42. Can someone accept the theory of evolution and still believe in the Creator? Wow. Can someone accept the theory of evolution? Ito ay medyo ito yung pinag-usapan natin last Friday, no? Yung science at saka yung faith. Yung evolution, pag sinabi nating evolution, paano ba ito nangyayari, di ba? Ito yung diniscuss natin last time. Pag-evolution. Development, no? May basis, Oo. may... And then ito yung mamaya isasagutin din na ating UCAT itong tanong na ito, no? And then pwede raw ba nating habang tayo naniniwala sa theory of evolution ay naniniwala din tayo sa creator or doon sa merong lumikha, no? At hindi ba ito contradicting itong dalawang teorya na ito o dalawang paniniwala na ito? Hindi ba sila nagsasalpukang teorya? O pwede bang pagsamahin o pwede bang pag-isahin, mag-complement, ganun. maging complementary itong dalawang teorya na ito na hindi siya hindi nagne-negate sa isa't isa, no? Hindi kinokontra nung isa yung isang teorya, no? Itong evolutionism at creationism, no? Kaya ano po yung sagot ng ating UCAT dito? Kuya Manny, pwede bang pakibasa? Ayan, sumagot na po. Basa. Basa. Ang sagot po ng UCAT, sabi, yes. Yes daw po. Mhm. Although it's a different kind of knowledge, faith is open to the findings and the hypothesis of the sciences. Ayun, yes, no? Pwede pala. Pwede Opo. palang pagsamahin at pag-isahin. Pwedeng habang naniniwala ka sa teorya ng evolution, ay naniniwala ka rin sa creation, sa creationism, no? Siguro magandang i-define muna natin itong mga terminologies na ito. Pwede bang paki-define mo, Ate Neneng, ano ba yung evolutionism ayon sa ating UCAT? Ayon sa ating UCAT, ang evolutionism o evolution is from the Latin word evolutio. Evolutio. Evolutio, ayan, naglalatin na ako. It means unfolding or development.
the growth of the final form of organisms over millions of years. Viewed from a Christian perspective, evolution takes place as God's continuous creation and natural process. Okay, so yun ay from the Christian perspective na, no, yung second part ng definition. Pero sa unang bahagi, ito rin yung unfolding, no? Ibig sabihin nito, developmental, ibig sabihin unti-unti, gradual, no? Na paglikha o gradual na pagka-develop, paglago, May no? process. Hanggang sa magkaroon ng kaganapan yung halimbawa yung organism, no, halimbawa yung tao nag-umpisa sa maliliit na organism, no, nagkaroon nag-develop, no, hanggang sa naging anong sabi nila, naging hayop, no, gumagapang tas lumakad, no. Hanggang Kaya sa meron tayong iba't ibang development din sa human bago tayo maging tao. Kaya pumasok doon yung theory ni Charles Darwin na ang tao ay galing sa unggoy, no? Kasi yun daw yung unggoy merong yung closest. Kaparehas closest. natin. Oo, pati sa mga chromosomes, sa yung mga genes, no? So, ito yung ilan, no? Pero sabi ng evolutionism nga, yung sabi natin sa discussion natin last time, saan nagmula? Itong, doon sa tinatawag na isang malaking pagsabog, di ba? Yung tinatawag na Big Bang Theory. So, ito yung, from the perspective of science, no? Yes. Kaya ang tanong natin, pwede bang maging complementary itong scientific theory na ito ng evolutionism doon sa creationism na galing naman sa banal na kasulatan, no? Na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Pwede bang pakibasa mo, Kuya Manny? Ano naman yung creationism? Basa. Basa. Sabi ng Yucat po, creationism from Latin creatio, or making or producing. The idea that God himself, by his direct action, created the world all at once, as if the book of Genesis were an eyewitness account. Wow, ito yung sa creationism. Creatio. May maganda pang ang term dito eh. Pag sinabi natin creationism, creatio ex nihilo. No? Ito yung sa Latin na God created everything from nothing. Ito yung creation eh, from nothing, mula sa wala nagkaroon, no? Iba yung making sa creating. Kasi yung making, you are doing Parang something, developing something, meron nang available. Oo, Bubuin mo na. bubuuin na lang, no? Pero Kaya creation is from nothing eh, ex nihilo eh, out of nothing. Kaya ito yung dalawang bagay. Yung sa evolution kasi, meron na. Meron. 'Di ba? Ito yung sinasabi na meron na, kaya lang itong meron na nagdevelop. Develop. Ito yung sinasabi sa ating Yucat eh. Hindi sinasagot ng evolutionism. Saan nang galing itong meron na ito? No? Yun yung wala. Yun yung wala. Hanggang doon lang na nag-develop, nagkaroon ng Big Bang Theory, nagkaroon ng pagsabog. Saan nang galing yung pagsabog? Ano yung sumabog? Saan nang galing yung sumabog na yun? No? So ito yung hindi sinasagot ng evolutionism. Pero pag sinabi natin sa creationism, masasagot yung hindi nasasagot ng evolutionism. May nilikhaan Diyos. Ayun. At kung ano yun, kung paano yun, hindi na natin scope yun. Hindi na natin sakop ng, wala tayo nun eh. Pero sa creationism, sinasabi niya, the book of Genesis ay parang siya yung eyewitness. Siya yung nandun sa creation, no? Hindi natin alam kung paano nga nangyari ito. Ito yung una nating Father, sa Genesis, merong out nothing, di ba? Doon sa ano, yun nga, yung in-explain meron na. mo kanina. Oo. Something already exists, no? Meron nang sumabog eh. Ibig sabihin, meron ng bagay na nagsalpukan, na nagkaroon ng pagsabog, nagkaroon ng friction, nagkaroon ng pagsabog. Eh, hanggang doon lang. Doon kasi yung umpisa ng evolutionism eh. Bali, hindi na-explain ng science yun. Hindi na kaya explain ng that, science. Saan ang galing yung sumabog Before na yan? that, Oo. Again, sumabog, may energy, may positive, negative ions, di ba? Tapos, so may mga, yon. So, ang tanong, saan ang nanggaling? Hindi na masagot ng evolutionism yan. Kaya, papasok doon yung faith. At doon yung creationism. Pero may magandang explanation dito yung Yucat natin, no? Pwede bang pakibasa mo, Ate Neneng? ayan, sabi dito, theology has no scientific competence and natural science has no theological competence. Ay, maganda yun muna. I-identify muna yes. natin. Yun daw, theolohiya, yung pag-aaral tungkol sa, pag sinabi natin, di ba, dinify natin to last time, theos means God, logos means study or meaning, no? So, paghahanap ng kahulugan sa Diyos, no?
base sa Diyos. No? Yung mga katanungan natin ay sinasanggunin natin sa perspective of God. No? Ito yung theology. At yun namang, ito sinasabi, theology has no scientific competence. Na para bang itong theology ay iba, totally separate discipline, no? Sa science. So theology and science are different disciplines, no? So iba yung content ng pag-aaral. Kung ang teolohiya ay mostly reflections, no? Mga ideas, no? Itong science ay masyadong naman doon sa kabilang side. More on something factual, no? Something experiential. Bago mo mapatunayan, kailangan merong scientific evidence, no? Nakikita, nahawakan, naamoy, nadarama, naririnig. Ito yung mga gumagamit ng mga senses bago masabi ng science, this is scientific, no? May basis Para maging pa scientific. Pero yun nga, limited ang science kasi hindi lang sasabihin ng we are not only composed of body, but we have spirits. At yung spirits na yun is something na hindi na nakikita. Hindi kaya explain No? ng Yung mahirap na science. explain ng science, no? And then, sabi rito, theology has no scientific competence, pero on the other hand, yung natural science naman has no theological competence. So, parehong mayroong limitations. Di ba? So, hindi lahat masasagot ng teolohiya. Pero hindi rin naman lahat masasagot ng siyensya. Parehong may limit. No? Ito yung sinasabi sa unang ito yung unang premise natin. And then pakituloy mo Ate Neneng yung ating explanation dito. Ayan. Natural science cannot dogmatically rule out the possibility that there are purposeful processes in creation. Conversely, faith cannot define specifically how these processes takes place in the course of nature's development. Ayun. Ang sinasabi lang naman dito, yung science daw, ay hindi niya masasabi na, hindi niya pwedeng alisin yung posibilidad na mayroong purpose ang lahat ng bagay, no? Yung paglikha. Kasi ang theology, it gives purpose no? Binibigyan ng kahulugan ng lahat. Para ang sinasabi kasi ng science, ay ano lang yan, epekto lang yan ng development. May sumabog kasi, kaya may nabuo. Tapos itong nabuo na to, in time, nag-develop. So, walang meaning at all. Basta bunga lang. Scientifically, Parang, bunga lang ng mga, parang cause and effects. Halimbawa, may tumulak, May nalaglag. may nalaglag. Oo, yung cause and Ganda effects, ganun lang. yun, effect. Wala ang kahulugan, wala lang, kaya nalaglag, may tumulak. Parang ganun lang. Nothing more, nothing less. Ito yung sinasabi ng science, no? So, pag halimbawa sinabi natin yung tao, bakit ka naging tao? Wala, bunga lang ako ng pagmamahalan ng aking magulang. O hindi nga pagmamahalan ng pagtatalik ng aking mga magulang. Parang, nung sumabog, ako yung nabuo. Yes. Parang ganun. Ganun So, May walang Big Bang meaning. theory May din. Big Big Bang Bang theory. So, pero dito, sa sinasabi rito sa ating yukat, hindi maiaalis, hindi dapat alisin, no? At hindi maiaalis ng natural science na merong kahulugan ang lahat na ibinibigay naman ng creationism, no? Babalik din kasi doon, Rev, di ba? Hindi nga kasi masasagot kung saan din ulit sa nagsimula. Kaya nga ang tao, 'di ba, basic human question is what is the meaning of life? Why am I here on earth? 'Di ba? Ito yung purpose, ito yung naghahanap tayo ng purpose. Siguro yung mga hayop hindi nagtatanong ng purpose, ewan natin, hindi tayo mga aso, hindi Yung tayo mga mga apis, baboy, hindi ganun. natin alam. Ano kaya inisip No? ng mga hippies? Pero Parang the ganun. human person itself, ang tao, nagtatanong, ano ba yung purpose ko sa buhay? Bakit Ba't ba ako nandito? Hmm. No? Ako ba'y epekto lamang o bunga lamang ng pagsabog na yon? O there is something deeper, no? Meaning sa buhay ko na hindi nasasagot ng science. Kaya nga nasabi rito sa yukat na hindi dapat alisin ng natural science yung kahulugan na yun na hinahanap ng tao. No? Kasi especially these days, no, ang tanong ng tao is the meaning of life. Yung kahulugan ng buhay. At sinasabi rin dito na, conversely, faith cannot define specifically how these processes take place in the course of nature's development. Hindi rin naman sinasagot ng faith, ng theology, kung yung paano ba talaga ano Wala bang din. nangyari? Paano ba nalikha ang lahat ng bagay? No? Yung talagang actual na nangyari. Faith cannot answer that. Kasi sinasabi lang naman sa creationism, on the first day, God said, let there be light, and there was light.
No? Pero yung process, paano nagkaroon ng liwanag? Hindi na masagot ng creationism. Di ba? Pero pwedeng baka kayang sagutin ng science. Di ba? Paano nagkaroon ng mga ganitong organism? Sasabihin ng creationism, kasi sinabi ng Diyos, let there be. Nagkaroon na ng isda, nagkaroon na ng hayop, nagkaroon ng halaman. Pero baka ang science, kaya niyan i-explain yung development ng mga organism. Mula sa single cell, hanggang sa ito yung na-improve, nag-grow. So, ito yung evolution. No? Kayang sagutin ng science. Pero hindi nga lahat kayang sagutin. So, merong limits pareho. Ang ganda, no? Ang ganda ng... Patas yung... patas. Parehong may kalakasan, parehong may kahinaan. Mayroong kayang sagutin at may hindi kayang sagutin. No? Ito yung kagandahan dito. Kuya Manny, pwede bang pakibasa mo yung karugtong na paliwanag ng yukat? Ayan. A Christian can accept the theory of evolution as a helpful explanatory model, provided he does not fall into the heresy of evolutionism, which views man as the random product of biological processes. That is evolution. Ayun, no? Sige, pakituloy mo. Presupposes the existence of something that can Ayun, no? develop. Ito isang Kristiyanong pananaw, no? Christian perspective. Sabi dito, a Christian can accept the theory of evolution. Pwede naman nating tanggapin siya. As long as hindi tayo mahuhulog doon sa heresy of evolutionism. Iba yun eh. Iba yung theory of evolution sa evolutionism. Once na nagkaroon na ng ISM sa huli, Iba ng... ism, yung mga ism, So, nagiging radical, nagiging extreme, that there is no other. Pag nagkaroon na ng ism. No? Halimbawa, pag sinabi nating evolutionism, it totally rejects creationism. Pag sinabi mo namang creationism, it totally rejects evolutionism. Pag nagkaroon ng ism. Kaya ang term natin ginagamit, theory of evolution and theory of creation. No? So ito yung pag nahulog tayo sa isang aspeto lang extreme, no? Mamamali tayo. Malilihis tayo. Kaya ang sinasabi rito, huwag tayong mahuhulog doon sa heresy. Pag sinabi nating heresy, ay maling katuruan. Kasi dinidisregard ng evolutionism yung faith. No? Yung faith, yung pananampalataya. So, parang yung halimbawa, yung tinatawag na scientism. Kapag hindi kayang bigyan ng patunay ng siyensya, so hindi na paniniwalaan. Kasi merong religion ngayon na tawag ay scientism. Scientology, no? Scientology. Na halimbawa si Tom Cruise nga ay member nito, no? Kaya ito yung paalala sa atin ng katisismo ng mga kabataan ng UCAT, no? Na huwag tayong mahuhulog doon sa evolutionism. Sabi rito, which views man as the random product of biological processes. Yung sinasabi ko kanina, na ang tao ay wala namang kahulugan ng magiging tao. Na tayo'y produkto lamang ng biological processes. Kaya yung sinasabi rin ni Sigmund Freud, no? Isa sang psychology, sabi niya, man is a sexual being. Kaya ang purpose ng pagiging tao mo, abay di sundin mo yung libido mo, yung pagiging sexual mo. Kaya ang buhay, kapag ganun ang pananaw mo sa sarili mo, na ikaw ay sexual being, wala ka na ibang gagawin, kundi tungkol sa ang preoccupation mo, puro sa sexuality. Although we are sexual being talaga. Pero, kung yun na lang pinaniwalaan mo and there is no other, ayun ang mali. Kasi we are not only sexual being, we are also social being, we are also spiritual being, no? Kaya, huwag nating titingnan sa isang banda lang, isang side lang. We have to look at everything comprehensively, no? Sa isang tao, halimbawa, si Kuya Manny ay sexual being. By virtue of having sexuality, no? Yung sexuality ni Kuya Manny is different from sexuality ni Ate Neneng. So, we are unique from each other, no? And then, hindi lang yun, pero hindi lang tayo sexual being. We also are social being. Nakikihalubilo tayo. Tayo'y hindi nabubuhay. Sabi nga, no man is an island. Yung ating pagkatao ay nagkakaroon ng fullness ng realization kapag tayo nakikipagkapwa-tao. And also, we are a spiritual being. Kasi we have spirit, we have soul, we have spiritual soul, no?
Kaya ito yung sinasabi rito na huwag mahuhulog doon sa isang banda lang, sa evolutionism, no? Yun. And sabi rito, it presupposes the existence of something that can develop. Ito yung sinasabi ng evolution. So, mamaya sa pagbabalik natin, ay ipagpapatuloy natin itong talakayan dito. At mamaya, may ipapakilala ring tao si Ate Neneng, no? Napakahalagang tao. Blind item. May ipapakilala. Sino ito? Abangan po ninyo dahil merong blind item tayo ngayon. Hindi niya muna babanggitin yung pangalan. Yes. I-describe muna niya kung sino itong tao na to. At hulaan niyo kung sino. Na isang May prize mahalaga. ba? Oo. May prize. O, tingnan natin. Sige po, huwag po kayong aalis at sa ilang saglit ay magbabalik rin po kaagad ang ating programang Yukat on Air. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes. Let me see you face to face. The knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near.
Nagbabalik po ang programang Yukat on Air. Ito pong muli ang inyong Kuya Richard, ang inyong kayukat ngayong oras na ito. At kasama pa rin natin, Ang inyong abang lingkod, si Ate Neneng. At Kuya Manny po. ayan, kanina napakaganda na ating discussion. Ano? Talagang nagkakainitan ng discussion tungkol sa Parang mas creationism mainit at pa. evolutionism. Kahit off the air. Kahit off the air, no? At ngayon po ipagpapatuloy natin yung ating talakayan tungkol po dito sa ating pinag-uusapan, no? Na pwede bang pagsamahin, pwede bang pag-ugnayin, pwede bang pagtagpuin ang dalawang teorya, ang evolution at ang creationism, no? At sinasabi ng ating katesismo na pwedeng-pwede po sapagkat hindi lahat masasagot ng siyensya, no? Ng teorya ng evolution at hindi rin naman kayang sagutin lahat ng theory of creation, no? Ng pananampalataya, yung mga katanungan natin. Lalo na kung ang usapin dito ay tungkol sa yung talagang konkretong nangyari, yung scientific evidence na sinasabi natin. So parehong may limitasyon pero pwedeng pagtagpuin yung dalawa, no? Kaya nga ipagpapatuloy natin yung sabi sa Yukat, no? Sabi rito yung Kuya Manny, pwede bang pakituloy mo yung pagbabasa mo ng sagot dito sa ating Yukat? Furthermore, hindi mo nakita. Furthermore, questions about the being essence, dignity, mission, meaning, and wherefore of the world and man cannot be answered in biological terms. Ayun, yung mga tanong na ganito sinasabi ng Yukat, yung tanong sa ating being, sa ating pagkatao, no? Yung essence, ano ba yung kahalagahan ko, yung purpose ko? No? Yung dignity, ano ba yung karangalan ng isang tao? Yung mission, o ano ba, bakit ba ako nasa mundong ito? At syempre yung kahulugan ng pag-iral ko sa mundong ito. Ito yung sinasabi natin kanina na hindi naman masasagot ng Ng science. science, no? Ng theory of evolution. Yung para bang putok lang tayo sa buho na aksidente lang na nangyari, no? Parang accident lang tayo. Ang sinasabi ng ating katesismo na ang bawat tao, lahat ng bagay sa mundo are not product of accidents, no? Kundi talagang sinadya, talagang may kahulugan, talagang may meaning, may direction, may mission, no? So kahit na halimbawa, ito mayroon itong pastoral implication at moral implication itong pinag-uusapan natin. Kasi ibig sabihin kahit ng isang tao, isang bata ay bunga ng maling desisyon like halimbawa o yung hindi ginusto, no? Mga unwanted children, unwanted wedlock, person ganyan. like halimbawa yun sinasabi mo o kaya naman ay bunga ng rape, na ni-rape. No, kahit na itong taong ito ay anak ng isang ina na ni-rape, no? May purpose pa rin yung taong yan. Kaya hindi ibig sabihin kahit unwanted or parang hindi mo ginusto, hindi ibig sabihin na wala na siyang kahulugan, wala nang purpose yung buhay niya. No. Kasi from the perspective of creation, siya nilikha pa rin ng Diyos. Kung sa ganun mang pamamaraan, the fact is, the truth is, sinasabi ng faith natin, ng creationism, no? Na nilikha pa rin siya ng Diyos at may purpose yung tao na yun. And even from that experience, yung sa ganung pangyayari na hindi ginusto o ayaw, no? God can make something beautiful mula dun sa pangyayari na yun, no? Ito yung sinasabi, ito yung pastoral implication noong sinasabi at tinatalakay natin ngayon, no? At sinasabi nga dito na ang tao ay hindi lamang basta putok sa buho o aksidente. Kasi merong isang tao, ito yung ikukwento ni Ate Neneng, na nagsasabi na, Kaya na yung blind ito yung blind item. Yes. Ate Neneng, ipakilala mo itong tao na to, na Siya yung nagfo-fall doon sa evolutionism. Ito yung ism na sinasabi natin, na extreme. Ito yung may, pakananan lahat. Oo, sige Siya yung nga. nag-isip So, itong taong ito, Ayan, blind item to. Chika Minute, ito hindi dito pinanganak sa Pilipinas. So, pinanganak ito sa England. So, hindi siya Pilipino. Yes, siya isang British national. Mm-mm. At siya pinanganak noong February 12, 1809. So, Uy. Medyo kaedad. Medyo kaedad ko na. Oo. Sa The Mount Shrewsbury. Okay na siya. Yun. Okay na. Hindi rin naman Ayun, di maintindihan. naman, basta sa United Kingdom. And then? At yun, sa pagdaan ng panahon, nag-aral siya at ang naging field of, kumbaga specialization niya ay sa geology or natural history. Nag-aral siya sa University of Edinburgh Medical. So that's why ganun siya
katalino. Mm-mm. Doon din ako nag-aral eh. So, yun. Anong batch? Basta yung first Oo. batch. So, yun. Sa pag-aaral niya, syempre marami siyang, hindi ko nagkukwento yung mga natuklasan niya at mga naging contribution niya. Pero naging awardee siya ng maraming award. Syempre. Ito nga yung isa, yung Royal Medal. Hindi ko alam kung ano itong Royal Medal, pero noong 1853 to. Yung isa, yung Wollaston Medal. Siguro sa Oo. O basta sa whatever, pagiging, yung mga niya, yung main, ba't natin siya pinag-uusapan niya. itong taong to kasi siya yung naging, siya yung naging, theory of evolution, kung bakit natin pinag-uusapan ito eh. Evolution of man. Ayan, evolution of man. Oo. Ito yung pinag-uusapan na yung sa tao, Oo. no? At kilala nyo na ba siya? Oo. Siya ay Pag walang sinabing iba evolution. kundi si... Tingnan lang muna, meron pa eh. Ayan, meron pa Oo, ba? medyo kaunting chika-chika muna sa Ayan. tungkol sa buhay niya. Siyempre, hindi lang naman siya nag-aral, Father. Siya naman ay nakapag-asawa din. Mhm. At napangasawa niya si Emma Darwin, syempre. Napangasawa nung 1839. At sila ay nagkaroon ng 10 supling. 10. Actually, my nakakuha God. nga ako ng autograph niya eh. Yung autograph Oo, sa akin. tapos? At ayun, sa pagdaan ng panahon, Sa maraming- gusto ko malaman personal life naman niya. personal life, wala kasi ako Close ba kayo? Hindi kami naging close kasi Pero parang Hindi nagkaroon siya- yata Parang, siya pero ng tatlong upuan lang yata yung pagitan nila. hindi kasi kami naging close kasi loner kasi itong tao. loner ito. siya. Yes, that's why Oo. hindi kami nagkaroon lang kami ng chance na makapag-usap nung nawala kasi yung pluma ko. So yun, Oo, tapos? so yun, doon ko nalaman na ewan ko lang, hindi ko chika lang to na sobrang pagka-loner na siya, napangasawa niya yung pinsan niya. Pinsan So niya. pinsan niya pala ito So yung may 10 anak, pinsan niya. si Emma. Si Emma. Yun. Oo. At yun, nagkaroon sila ng 10 anak. Mm-mm. So, yun lang naman yung So, chika sa na- pagka-loner niya, ito yung medyo Oo. no? Kasi nga, sobrang niya, talino na niya. Kakaiba Tas talaga yung... loner. Oo. Hindi balance yung buhay niya, no? Sobrang talino pero sa heart niya medyo Yes, yun. hindi complete. Yun nga, Oo. nakakatuwa kasi, syempre, sobrang talino niya. So, ano yung contribution niya sa evolution? Ano ba yung stand niya? Sige, mayroon na bang idea yung ating mga tagapakinig? Ayun. Ikaw, Kuya Manny, mayroon ikaw, ka bang Kuya Manny. idea kung ano yung stand niya sa theory of evolution? Wala. siya ay- Natatandaan ko nung elementary, itong Oo. taong to pinahirapan ako sa spelling. Oo. From Homo erectus, Homo habilis na yan, Yun. Australopithecus Homo africanus, sapiens, Homo hanggang sa maging Homo sapiens. sapiens. Hanggang sa dumating sa Ayan. Homo Oo. sapiens, no? So, yun. Ako din nahirapan Tapos ako. ang meron pa yan, yung tinatawag na missing link, di ba? Yun. May yung missing hindi nila link. mapag-ugnay kasi nga may missing Missing link. link. Oh, hinahanap pa nila, andito na Hanggang nga. ngayon. Oo, nandito na sa studio. Diba? yung missing link. Ikaw pala ang susi. Oo. Yun. At di ba siya nagsasabi na ang tao daw ay galing sa... Saan Sa nga ba? unggoy. Sa unggoy. Sa unggoy. Sa ape, Sa no? ape. Sa ape. Oo, pero may nabasa akong joke. Sige, sige. Sabi naman, Mm, kung nanggaling daw talaga yung tao sa unggoy, yes. bakit daw may mukhang kabayo? Oo. Joke lang po yun. Paano lang yun? Joke lang yun. Oo. So, hindi talaga. Bali yung pilosopo, pilosopo pa ulit ng isang pilosopo. Kaya ibig sabihin, hindi lang sa unggoy galing. May iba pa. Oo, iba-iba pa pala. Anyway. Sige. Sige, sirit na. Sino yung ating pinag-uusapan dito? Si Kuya Manny yung sasagot. Hindi ko po alam. Biglang nag- Siyempre, muntik ako na maging ex, pero hindi Buti pa na rin. Buti naman. Hindi kasi kayo magpinsan na Yes, ganun. Siya si Charles Darwin. Siyempre, Ayun. alam niyo yun. Mm, Binigyan si lang Charles namin ng Darwin. konting Twist. Twist ng na twist. ating pagpapakilala kay Charles. Ang Ayun. haba ng twist talaga. Oo. At ito nga, ito yung isa sa halimbawa ng nahulog doon sa extreme na paniniwala ng creation, ng evolutionism, no? Na ang tao ay galing sa unggoy. Pero ang ano dito kasi is inalis yung element of faith na katulad nun, hindi Doon rin, lang talaga po. katulad nun, hindi rin talaga totally nasagot na verify kasi nga because of the missing link. Kasi kung talagang galing tayo sa unggoy, ibig sabihin ba tapos na yung evolution? No? Meron ba tayong halimbawa yung sa 10 anak ni Charles, no? Kay Emma na pinsan niya. Meron bang ipinanganak na unggoy sa kanila? Yun. Sa mga 10 anak niya, no? Siguro sasabihin nila kasi natapos na 'yon, nag-evolve na kasi, natapos na yung ano. Pero wala naman talaga napatunayan. At saka yung unang
di ba? Hindi pa rin masagot kung saan talaga galing yung unggoy. Ayun. So, hindi pa rin talaga Nasasagot. ng science. It remains a mystery, no, the human person. Ito po, ito yung ilan sa mga patunay na talagang limited yung knowledge, no? Kaya nga naalala ko yung isang kasabihan na I think it was Blaise Pascal who said na when reason ends, no, faith begins, no. Kapag ka hindi na kaya ng utak at nagdurugo at lumalabas sa kung saan yung utak natin sa kaiisip ay hindi pa rin natin matuklasan ang sa kasagutan, doon papasok ang pananampalataya. Kagaya nun, yung sa theory of yung Big Bang Theory, hindi natin alam kung saan nanggaling, hindi naman sinasagot ng teorya na yon kung saan nanggaling yung material na yon na sumabog, no? So, ibig sabihin, meron ng material na existing na nagkaroon ng pagtatagpo, no? Kaya nagkaroon ng pagsabog. And then, ito rin, yung sa sinasabi ni Charles Darwin na theory of the evolution of man, no? Na nanggaling sa ape or sa chimpanzee or sa gorilla, kung ano man, no? Pero meron pa rin missing link. Hindi pa rin nila mapag-ugnay until now, no? Pinag-aaral nila yung mga buto-buto, pero parang may pangalan pa, Lucy. may Lucy pa, gano'n, no? Pero nagtapos doon. Hindi naman Wala pa rin. wala pa rin. From that ape-like, yung pinakamalapit na yata yun sa human person, no? Yung Lucy. Tama ba? Oo, from ape to, yun yung Lucy. Tapos na dyan yung mga homo-homo na yan, no? So, wala pa rin makapag-uugnay. Wala pa rin findings, no? So, limited pa rin. At ibig sabihin, mahina pa rin yung stand, no? Scientific. Yung evidence ay hindi pa rin talaga strong, no? Sinasabi rito, yung sa ating catechesis, just as evolutionism oversteps a boundary on the one side, so does creationism on the other. Creationists naively take biblical data literally. For example, to calculate the Earth's age, they cite the 6 days of work in Genesis, no? Hindi pwedeng ganoon. So, hindi rin naman tayo pwedeng mahulog doon sa purely biblical. Kasi the Bible is not a good source or good basis of answering paano nag-umpisa lahat, no? Kasi it will really not give us scientific Lalo na evidence. yung mga nakikinig ngayon, baka may assignment sila. Actually, kagaya nung halimbawa, yun nangyari kay Galileo Galilei. Yung question on, ano ba talaga ang tama? Heliocentrism or geocentrism? Ang ano dito is yung ano bang umiikot sa mundo? Ano ba tama? Yung ang fixed ay yung mundo, tas yung araw at mga bituin ay umiikot sa mundo, o yung araw ang fixed at umiikot sa araw yung mga bituin ng planeta, no? Kasi sinabi sa aklat halimbawa ni Joshua na yung araw ay tumigil. 'Di ba? Sa pag-ikot. 'Yun ang sabi doon sa Bible. So, magkakaroon ka ng conclusion na yung earth ay fixed. Fixed yung earth at umiikot sa earth yung sun, yung mga stars. Kasi tumigil sa pag-ikot yung araw eh. Ibig sabihin, hindi na sumikat, hindi lumubog. Tumigil siya. Ito yung tinatawag na geocentrism. Nakacenter yung earth sa universe. Ito yung matagal na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano kasi ito yung nasa Bible. Pero base sa pag-aaral ni Galileo, no, mali pala itong teoryang ito. Ang earth ang fixed at ang sun ang fixed, no? At yung earth ang umiikot sa araw. Ito yung tinatawag na heliocentric theory. Eh dahil wala ito sa Biblia, kagaya ng paniniwala, wala kasi sa Biblia. Ibig sabihin, mali ang science. Kaya ang ginawa kay, kasi ganun tayo noon, ang Catholic Church, no? Pag wala sa Biblia, hindi na totoo. Eh, paano yun? Ito yung scientific evidence. Anong ginawa? Itrinit ng, ito yung medyo maling nangyari, no? Kasi nga, limited pa ang kaalaman noon ng tao, even ng simbahan, no? Na ang ginawa is kinonsider na heretic itong si Galileo Galilei to the point na siya ay ikinulong, no? Inilayo. Pinatahimik, sinilence. At nag-suffer doon sa tinatawag na Inquisition, no? So, ito ilan sa mga development sa history, no? Yung dalawang teoryang ito. So, heliocentrism, geocentrism. Pero later on, nag-apologize ang simbahan dahil sa maling ginawa kay Galileo. Napatunayan na tama si Galileo Galilei, no? Pero nanatiling tapat si Galileo sa simbahan. Sumunod siya sa simbahan until his death, no? Pinanindigan yung totoo. Kasi ang teacher ni Galileo ay isang paring Franciscano. No? Ay, talagang front lang si Galileo Galilei.
No, ito po ilan sa mga magandang usapin sa pagtatagpo ng siyensya at ng pananampalataya. No, so mamaya po sa pagbabalik natin, bibigyan natin ng paglalagom itong pinag-usapan natin sa UCAT question number 42. At naku, hindi na natin nabasa yung mga text message. Siguro po mamaya sa pagbabalik natin ay may basahan natin yung ilang message po dito. At hopefully ay Masagot. masagot or hindi man ay mabigyan natin ng pansin yung kanilang mga mensahe. Huwag po kayong aalis at magbabalik rin po kaagad ang ating programang UCAT on Air. Dakilang may likha sa kalingat pang-unawa, mangyari ang iyong diwa sa langit at sa lupa. Bigyan mo ng sapat ang lahat sa araw-araw, turo ang magparaya, gaya ng iyong gawa. Iadya niyo kami sa pagmamataas upang maiwaksi ang lupit at dahas, at samahang lumikha ng pamayanan payapa sa kalikasan, kabuhayan, kakanyahan, paniniwala. Nagbabalik po ang programang UCAT on Air. Ito po muli ang inyong Kuya Richard, ang inyong kayukat ngayong oras na ito ay kasama pa rin natin. Si Ate Neneng po. At si Kuya Manny po. At tayo ay dumarako na sa pagtatapos ng ating programa, no, na napakabilis ng oras. Matatapos At ngayon, sa puntong ito ay pinag-usapan natin kanina yung tungkol sa UCAT question number 42. Pero bago tayo dumako sa paglalagong, siguro magandang isang concern kasi nga baka sabihin naman natin, ibig sabihin ay mali ang Biblia no sa kanyang mga itinuturo kasi bakit ganon taliwas sa science, no? Ito po babalik tayo doon sa premise natin, doon sa stand natin na huwag nating i-interpret scientifically yung Bible. Kung sinabi sa aklat ni Joshua, the book of Joshua, na tumigil yung araw, so ito huwag nating titingnan sa scientific perspective kasi nga magkaiba sila ng language. Ito ay isang theological reflection, statement, no? Na may iba yung sinasabi ng theology. Hindi layunin ng aklat ni Joshua na magbigay ng scientific evidence, no? Again, hindi ito scientific statement, kundi theological statement, no? Kaya mali na i-interpret ng scientifically yung sinasabi sa Bible, no? At ganoon din nga, sinasabi natin yung limitasyon din naman ng siyensya, no? Na hindi kayang sagutin lahat ng siyensya. So ito lang po, no, bibigyan natin ng linaw na hindi po natin sinasabi na mali ang katuruan ng banal na kasulatan, no? So ito ay magkaiba kasi ng lingwahe ang tinutukoy dito at ang ginagamit dito. Kaya although magkaiba, pero ang sinasabi ng ating katisismo pwedeng pagtagpuin. Sapagkat yung hindi kayang sagutin ng siyensya, mayroong sinasagot
at ang pananampalataya, no, yung faith natin. Kaya nga, pwedeng pagtagpuin ang pananampalataya at science. No? Kagaya ng sinabi ko noong nakaraang biyernes, sabi ni Pope John Paul II, faith and reason, no? Ang pananampalataya at ang kaalaman, no? Ano ba pang pwedeng translation natin sa Tagalog ng reason? Kaalaman, pagmalay, no? Ay parang parang dalawang pakpak, no? Kinakailangan natin para makalipad tayo sa pagninilay sa katotohanan, para marating natin yung truth, no? Yung katotohanan, kailangan natin hindi lang ng puro reason, hindi lang din puro faith. Kailangan balanse, faith and reason. Kailangan yung faith natin ay reasonable, no? At kailangan yung reason natin ay based sa faith natin, rooted in faith, no? Kaya itong dalawang pakpak na ito, na itong wings na to, ang maghahatid sa atin sa talagang katotohanan, no? Kaya ito po ay ito yung ating pinag-usapan sa halos sa isang oras na talakayan natin sa katisismo ng mga kabataan, ang UCAT, no? At sana po patuloy kayong sumubaybay sa ating mga talakayan sa mga susunod na araw kasi talagang nagiging mas interesting ang ating mga discussions, no? Sa bawat UCAT topic na pinag-uusapan natin ay may kanya-kanyang mga interesting subjects and topics, no? Hindi na natin mababasa yung iba. So ito po yung laging tagapakinig natin. Nabura ko pa yata. sabi ni Dexter, no? God is big, small, and wise. Big because He can cover the world with love. Small because He can stay inside our heart. Wise because He knows all our desires but grants only what's best for us. God bless. Wow! Hello, UCAT on air. Long time na hindi ako nakapakinig ng talakayan nyo. I miss it very much. Busy po Dex from Kuya po. No? Hello, Dexter. Yan. Hello, Hope to Dexter. see you soon. Si Dexter. So, malapit na ang piyesta ng Kuya po sa August 16, no? Yan, So, darako na tayo sa mga pagbati, no? Yung iba naman ay mga greetings. So, pwede bang si Ate Neng muna? Ay, matanda first. Ayan, binabati ko po lahat ng mga nakikinig. Ayan, at sa mga kabataan din po ng katedral at sa kabataan ng ating diocese. Ayan, magkita-kita po tayo sa August 9 para po sa ating first DYCC meeting with Father Richard. Ayan po. Kuya Manny. Ayan. Dahil binati mo na yung youth ng katedral. Youth naman ng Mary Help. Yes, ayun. Tsaka yung youth natin sa Gimba. Si Ate Lynn tsaka si Ate Josie. Hi Ate Lynn. Hi Ate Josie. Ay. Alam mo, natutuwa ako kasi marami nakikinig sa atin sa Gimba, sa mga barangay. No? So, nakikinig daw sila ng programa natin. Nalimutan ko lang yung yung mga kabataan, ng mga pangalan nila. No? Pero ang daming nakikinig ng ating programa. And sa lahat po ng nakikinig sa atin, maraming salamat. Baka may gusto ka pang idagdag na gustong batian. Ayun. So, kung wala na, ay siguro tapusin na muna natin ang ating programa ngayong oras na ito sa pamamagitan po ng isang panalangin. At samahan niyo po ako sa pagdarasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aming Ama, ang aming kaalaman ay may limitasyon. Subalit sa kabila ng limitasyon ay patuloy kami naghahanap ng kahulugan ng aming buhay. Naghahanap kami ng tamang direksyon na magdudulot sa amin ng ganap na kasiyahan, kaganapan, at kahulugan. Sa amin pong paghahanap, aming Ama, nawa ay huwag kaming mahulog sa mga maling doktrina, mga maling katuruan na maglilihis ng aming landas. Patuloy po namin ipinagdarasal ang mga kabataan na naghahanap ng kahulugan sa buhay. Mga kabataan na lalong-lalo na po yung mga biktima ng hindi pagkagustong isilang ng kanilang mga ina o ng kanilang mga magulang. Mga kabataan na itinuturing na aksidente lamang. Aming Ama, patuloy pong ipaunawa at ipadama sa kanila na sa kabila ng mga maling desisyon ng kanilang mga magulang o kanilang ina, sila ay meron pa ring kahulugan, meron pa ring dahilan ng kanilang pag-iral
at kaya mong gawing maganda at mabuti ang kanilang buhay sa kabila ng hindi magandang pangyayari sa kanila. Huwag mo po silang pababayaan, lagi mo po silang yakapin ng iyong pagmamahal. Patatagin mo rin po aming Amang aming pananampalataya, sapagkat hindi lahat ay kayang unawain ng aming isipan, subalit naniniwala kami na ang pananampalataya namin sa iyo ang makasasagot sa aming mga katanungan, ang makapagpupuno sa kakulangan ng aming pag-alam. Sana po patatagin mo aming pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli po ay maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating talakayan at inaanyayahan ko po kayong muling makinig sa susunod na Biyernes sa bago na namang talakayan tungkol sa UCAT question number 43. At atin pong tapusin ang ating programa ito. Magpapaalam na po kami. Ito po ang inyong Kuya Richard, ang inyong nakayukat sa halos isang oras na talakayan ng Catechism of the Young People. Ito yung UCAT or Youth Catechism. At nakasama po natin sa ating programa si Ate Neneng po, isang mapagpalang gabi po sa lahat. Hanggang sa muli po, Kuya Manny. at magkayukatan po muli tayo.